Bisita sa Kuwait si Vice President Sara Duterte nitong Biyernes para makipagkita sa Filipino community doon. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel at sa TikTok account ng Buenolo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So ngayon, talakayin natin ang isang mahalagang issue na madalas nating napapanood at naririnig sa balita. Ito yung tungkol sa pagbiyahe-biyahe ng ating Vice Presidente sa iba't ibang bansa at ang mga kaakibat na legal na usapin tungkol dito. Pero recently nga nakita natin ang ating Vice Presidente na umattend ng isang event dyan sa Kuwait at mukhang hindi yata naging tagumpay ang kanyang isinagawang pagtitipon dyan tungkol doon sa mga Filipino community dahil walang nakaupo doon sa mga upuan na inireserva para sa mga Pilipinong bisita. Kasi may mga tanong, yung bang mga kasama niyang staff, security, sila ba ay naka-leave? Nag-file ba ng leave of absence yan o hindi? Ay malaki ang epekto niya kapag yan ay hindi nag-file ng leave sa opisina dahil kung personal yung travel ay tapos sumisweldo yan sa ating pamahalaan ay ibang usapan yan. No? Dapat malaman natin na official ba yung travel ni Vice or yan ba ay isang personal travel. Pero dapat wala tayong makita dyan ng mga empleyado ng Office of the Vice President. So para maintindihan natin to, hahatiin natin ang diskusyon sa tatlong bahagi. Una, ang mga patakaran sa paglalakbay ng Vice Presidente. Pangalawa, ang mga legal na kahihinatnan kung sakaling hindi sumunod sa patakaran. At ang pangatlo, ang kaugnayan nito sa civil service rules. So let us deep dive doon sa unang bahagi. Kailangan ba ng abiso at detalye sa pagbiyahe ng Vice Presidente? Kailangan ba siyang humingi ng travel authority, ng clearance sa Office of the President kada biyahe niyan, whether it is personal or official travel? So ang Vice Presidente kasi bilang isang opisyal ng gobyerno, pangalawa yan sa pinakamataas, ay sakop ng mga patakaran tungkol sa opisyal na paglalakbay. Ang pangkalahatang prinsipyo dito ay ang lahat ng transaksyon ng gobyerno na may kinalaman sa pampublikong pondo at interes ay dapat na malinaw at transparent. Dapat yan ay iyong ihahayag sa publiko dahil ang ginagastos mo ay pera ng bayan na ipinagkatiwala sa iyo. Yan ay kung official ang travel ng Vice Presidente o kung sino mang public officials na biyahe ng biyahe. Kung ang pagbabiyahe ng Vice Presidente ay galing sa pondo ng gobyerno, ang lahat ng gastos niyan tulad ng pamasahe, pagkain, allowances ay dapat sumasailalim sa pagsusuri ng Commission on Audit. Yan ay binubusisi ng COA yan. Ang mga detalyeng ito ay magiging bahagi ng taunang audit report ng Office of the Vice President na isang pampublikong dokumento. Dito makikita ng taong bayan kung magkano yung ginastos para doon sa mga biyahe, magkano nagastos sa mga pagkain, sa mga pang-check-in sa hotel. Lahat yan dapat malaman yan, no? Pero kung ang biyahe ay idineklara bilang personal at galing sa sariling bulsa ni Vice President, so wala siyang legal na obligasyon na ilabas sa mga gastusin kasi personal yan So hindi mo pwedeng pilitin yan dahil wala naman siyang ginalaw na pera ng bayan. So bukod dyan, dapat din malaman yung layunin ng biyahe ng Vice Presidente. Whether it is official or personal, dapat ideklara mo yan. So, sa ilalim ng mga regulasyon ng gobyerno, ang bawat opisyal na pagbiyahe ng isang opisyal ay dapat may travel order yan or special order na nagsasaad ng layunin. No? Yung mga pangangailangan at gaano katagal yung biyahe. Ito ay para masigurong ang biyahe ay para sa opisyal na layunin at may direktang benepisyo sa gobyerno. Kung ito naman ay personal, kailangan mo pa rin kumuha ng travel authority at clearance sa Office of the President. So, malinaw yan. Kahit walang batas na nagsasabing dapat i-post agad sa publiko ang mga detalye ng biyahe, mayroon pa rin legal na obligasyon ng Vice Presidente na bigyang katwiran
ang layunin ng bawat opisyal na biyahe at ang mga gastusin ay makikita dapat sa isang pampublikong audit report. So, yung personal travel naman, so merong memorandum circular dyan ang Office of the President, no? Matagal na at hindi naman pinapalitan yon na kung ikaw babiyahe, whether it's personal or official, dapat kumuha ka ng clearance, travel order, no, travel authority sa Office of the President. Dapat sumunod ka doon. So ano naman ang mangyayari kung di siya susunod? Siyempre, ang hindi pagsunod sa mga alituntunin ay may kaakibat yan na uh, administrative sanction ay dahil isang seryosong bagay yan, lalo na Vice President ka, no? Bilang isang mataas na opisyal, bukod sa pagpapakita ng magandang ehemplo sa other public officials, ay kinakailangan mo sumunod sa mga regulasyon, sa mga memorandum circular, sa rules and regulation. So kasi ang isang public official kapag hindi sumunod dyan sa isang patakaran, no, maaari siyang makasuhan ng mga administrative offenses tulad ng misconduct, no? Ang paglabag sa mga opisyal na utos at protocol ay maaaring humantong sa formal na investigasyon at disiplinang aksyon na ayaw naman natin mangyari, no, sa lalong-lalo na sa Office of the Vice President at ilan pang matataas na opisyal. So sakop din yan ng kodigo ng ethical standards for public officials, no, under Republic Act 6713. Ang pagbiyahe na walang pahintulot ay pwedeng ituring na paglabag sa pananagutan at integridad na inaasahan sa bawat public official. So may ethical standards yan. So kapag hindi ka sumusunod doon, ay talo yung public official na hindi sumusunod. Bakit? Ay magkakaroon ng pagkawala ng tiwala, no, sa kanya ng ating mga mamamayan. Yung public trust mag-erode yun. So bukod doon sa epekto na yung pang-etika at politika, maaari itong ituring ng publiko na pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa tiwala ng taong bayan. So kinakailangan talaga sumunod, no? At kinakailangan nga merong pahintulot yan. Kada biyahe mo, dapat humihingi ka ng pahintulot sa Office of the President. Hindi lang yan isang simpleng formalidad. Ito ay isang usaping pambansang seguridad at protocol, lalo na't ang Vice Presidente ang susunod na opisyal na halili sa Pangulo sa oras ng emergency or crisis. So dapat sumusunod dyan, no? At isa pang tanong sa akin na saklaw ba siya ng civil service rules? Dito kasi si Vice President ay hindi naman siya appointed, no, by any appointing authority, elected official yan, no? Ay although ang civil service ay sumasaklaw sa lahat ng sangay, subdivision at instrumento ng gobyerno, dito mukhang kasama ang Vice Presidente. Ganun pa man, may pagkakaiba kasi sa treatment sa ordinaryong empleyado versus sa mga officials like elective officials like the Office of the Vice President. So bilang isang elected official, no, halal yan ng taong bayan, hindi siya isang regular na empleyado na ang treatment ng civil service sa kanya ay iba, no, kasi nga elected official yan. Kasi kapag mga regular na empleyado, sumasailalim yan sa direktang mga patakaran ng Civil Service Commission. Ang Vice Presidente bilang isang opisyal na inihalal, binoto natin yan, ay exempted yan, no? Nasa exempt service yan. Meron siyang takdang termo din kasi at ang pagpapatanggal sa kanya ay sa pamamagitan lamang ng impeachment na nakasaad sa konstitusyon. So mukhang hindi ganun kalakas ang pagkakasaklaw sa kanya ng Civil Service Commission. So kahit exempted siya sa sumasailalim sa exempt service, sakop siya ng ilang prinsipyo sa civil service tulad ng accountability, yung pananagutan sa taong bayan at mga ethical standards.
So, nabanggit ko yan kanina, mga ethical standards na dapat sinusunod at ayan ay pwedeng maging basihan din, no? Para sa mas malaking parusa tulad ng impeachment. So, ganun pa din. Sa bandang huli, nasakop ka pa rin ng civil service law. So sa madaling salita, ang Vice Presidente ay may mataas na antas ng pananagutan sa ilalim ng ating saligang batas at patuloy pa ring sakop ng mga pangunahing batas at ethical na pamantayan na sumasaklaw sa lahat ng naglilingkod sa gobyerno. So, in conclusion, ang biyahe ng ating Vice Presidente, whether it is official travel or personal travel, kinakailangan po na siya ay kumuha ng permission or travel authority at clearance sa ating Office of the President. Ito ay napaka-importante bilang isa sa pinakamataas o itinuturing na pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating pamahalaan, no? At dapat makita din natin na talagang ang kanyang mga pinupuntahan ay mga lugar na kung saan na pwedeng ituring na ligtas siya sa anumang kapahamakan at well secured ba siya kahit yan ay personal travel, dapat ay bantayan ng gusto ang Vice Presidente at hindi dapat yan mapahamak sa anumang travel na kanyang pinupuntahan sapagkat bilang pangalawang opisyal na siyang halili sa Pangulo in the event of death, permanent disability, resignation, removal from office, ang Vice Presidente kasi ang pumapalit yan. Yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Kung kaya't kinakailangan ay malaman ng opisina ng Presidente kung saan siya pumupunta, whether it is official or a personal travel. Kailangan natin kasing bigyan din ng proteksyon ng Vice Presidente sa mga ganyang klaseng biyahe. Hindi sa kinukontra siya sa kanyang pagbiyahe-biyahe, ito ay sangayon na din sa obligasyon, no, ng ibang mataas na opisyales ng ating pamahalaan na bigyan siya, mamonitor, no, ang kanyang mga biyahe upang masiguro ang kanyang kaligtasan sa bawat biyaheng kanyang tinatahak. So, yan po ang ating talakayan sa episode na to at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.